Yo guys, magandang gabi sa inyo, no. So, kanina pag-uwi ko sa bahay, nakuha na pala ng tito ko yung axle doon sa ating ito kasi itong hub kasi na to, sa kanya to. So, ito nakita niyo naman may mga meron ng design kasi ito na yung latest kay Sir Jason, no. Kaso ang kinaiba dito is wala pang katay. Wala pang katay yung kanyang bawat gilid, walang butas. So, may kabigatan to. So, yung Pops Pro 1 ko doon na hub, yun yung version 2. Ba't siya version 2? Kasi meron na siya naka-imbus na Pops Pro 1 sa kanyang quick release. Kasi yung una nila is wala pang logo. Tapos tinan mo yung takip niya, plastic pa. So ito nga yung ito yung pangalawang Pops Pro. Kasi yung pangatlo kasi nilang nilabas kung di ako magkakamali, yung 8 poles 3 teeth. Yung sa akin kasi version 5 yun. 3 poles, 4 poles 3 teeth yun. Ito kasi lang to 3 poles 3 teeth lang yan. Pero wala na yung hub na yan pang likod. Nandun na sa mekaniko na dito sa atin, sa bike shop dito sa atin. Ngayon, kita ko sa inyo yung mga parts na yung kasi pang QR talaga to. Kinonvert lang nila yan sa sa Pro Axle. Kaso wala silang hanap na spacer. Kaya kung tutuusin, pwede naman talaga gawing Pro Axle yan. Maghanap ka nga lang ng axle na susukat dun. Kaya lang, ang ginawa kasi dito is walang spacer or walang washer dun sa gitna. Kumbaga yung adapter lang na nahanap nila sa bike shop, na isang bike shop sa amin is kinonvert dyan. Kaso ang problema dyan sa hub na yan, binubuka pa yung fork. So baka mas stress kasi nahatak pa binubuka para magkasya lang yung So, ito guys, ayan nakita nyo yung flanges nya, wala pang katay. Ayan buong buo yan, walang katay. So ito, ayan wala siyang spacer doon sa loob ng bearing. Tapos ito, sinasalpak lang siyang ganyan. Yan salpak lang siyang ganyan. Yan, salpak mo na siyang ganyan, okay na. True axle na siya. Kaso hindi mo siya masasabi na 15 by 100 kasi nga binubuka pa yung fork ng konti kasi tumatama. So, pangalawang tingin ko ito yung pangalawa, or ito yung tingin ko talaga ito yung pangalawang hub nila. Kasi na yun, meron na kasi siyang parang design na ganyan. Kasi yung unang hub na binili ko sa kanila is yun yung unang kong nabiling hub na sa kanila ang galing so solid kasi matibay talaga. Tsaka nakatago lang siya ngayon kasi nga bumili ako ng Pops Pro 2 version 5 na hub bago nila ginawa yung isang 8 poles 3 teeth. Yung alloy naman yung pre body. So ito naman yung niya, ito talaga yung original axle niya So NBK 62002RS. So ito yung bearing na ginagamit sa kanya. So ito yung totoong axle niya. Yan. Unlike dito, walang axle kasi nga true axle na, kaya lang wala siyang spacer doon sa sa may pinakaloob. Walang spacer yan. Ito lang yung nagsisilbi. Yung nila, yan yung logo nila na Pops Pro. Yan. Tapos plastic pa yung nila. Yung nila kasi yan yung pangalawa or pang-una. Kasi alloy na yung ngayon alloy na yung ganito nila ngayon. Alloy na talaga. Kaya mas mas maganda na yun. Tsaka kinaganda sa Pops Pro kasi yung nila, axle nila is mahaba. Yan mahaba yung axle nila. Kaya sa iba kasing brand paiksi lang yung QR nila, axle. At sa kanila kasi mahaba. Talagang pinasadya nila. So yun, nakita nyo na guys yung hub na to. So siguro bukas kung may time ako, papaano ko yan, papakabit ko yan para benta. Kasi yung bearing yan, yung bearing na nakakabit sa is kunin ng tito ko yun, kukunin niya kasi kailangan niya yan. Kasi yung yung bearing na nakakabit sa bis, hindi na pwede yun doon sa bearing ng pang QR kasi magkaiba yung doon, kaiba ang axle ng UR sa true axle, kaiba. Kaya kunin ko yung hub na yun, yung hub na kukunin ko yan, pero hindi ko na
Hindi na may iwan dyan yung bearing. Bigay ko sa kanya para magamit niya pa yung bearing. So, pakita ko sa inyo yung bearing. Ito na oh. 903 RS yun. Ito yung bearing niya. Yung bearing na ano lang, bearing na pang true axle. Hanap sila ng spacer sa loob. Eh nakahanap sila ng ganito. Yung ganito na ano, yung ganito na iksi lang. Pasok siguro sa port yan. Hindi na binubuka. So much better talaga na ano na to. May balik na yung ano niya. May balik na yung pyesa niya dati.